Ang himala sa Maynila. Isang pangako 50 taon at 3 minutong nagpabago sa mundo. Tanging 3 minuto, isang napakaikling sandali na nagbunga ng isang himala na tumagal ng 50 taon. Ang Saudi Arabia ang pinakamalaking kaharian sa gitnang silangan. Maiisip mo ba kung ano ang kahulugan ng mga luhang tahimik na pumatak mula sa hari nito habang nasa Ninoy Aquino International Airport? Wala kaming alam tungkol sa bansang ito, ang Pilipinas ang nasabi niya. Isang emergency landing sa himpapawid ng Maynila dahil sa biglaang pagkasira ng makina. Isang biglaang pag-atake sa puso ng pinakamahalagang tagapayo ng hari sa kalaliman ng gabi sa loob ng paliparan. Isang maling hakbang at ito'y maaaring maging isang malaking internasyonal na issue o mas malala pa isang diplomatikong krisis. Ngunit sa gitna ng matinding panganib na iyon, ang ginawa ng mga Pilipino ay lubos na umantig sa puso ng hari na humantong sa isang makasaysayang deklarasyon na gumulat sa buong mundo. Isang pangakong binitiwan sa mainit na disyerto ng Saudi Arabia, 50 taon na ang nakalipas at isang drama ng buhay at kamatayan na naganap sa modernong Maynila. Kapag ang dalawang pangyayaring ito ay nagtagpo, isang damdaming hindi mo malilimutan at pagkamangha ang babalot sa iyo. Isang totoong kwento na parang kathang-isip lamang na nagpagulat at nagpaiyak sa buong mundo. Ngayon ibubunyag ko ng walang lihim ang buong 72 oras ng himalang iyon. Ang dahilan kung bakit 3 minuto lamang matapos ang di inaasahang paglapag sa naiya, naaalala ng prinsipe ng Saudi ang utang na loob mula 15 taon na ang nakalipas at ang kanyang nakakagulat na pahayag na yumanig sa buong mundo. Mga kaibigan, nagkakagulo ngayon ang media sa gitnang silangan. Ang hari ng Saudi Arabia ay nagsagawa ng isang biglaang press conference sa Ninoy Aquino International Airport sa Pilipinas. Sa bansang ito nasaksihan ko kung gaano kalaki ang ipinunlang puno ng binhing itinanim namin 50 taon na ang nakalilipas. Puno ng luha ang kanyang mga mata at maging ang kanyang mga pinakamalapit na tauhan ay hindi makapagsalita. Ano nga ba ang nangyari? Nagsimula ang lahat 4 na araw na ang nakalipas 2:00 ng madaling araw nang ang pribadong eroplano ng hari na patungong Tokyo ay biglang nagkaroon ng engine failure. Walang ibang pagpipilian kundi ang mag-emergency landing sa Naya. Ngunit pagsapit ng 3:00 ng umaga, isang mas malaking krisis ang dumating. Ang pinuno ng mga tagapayo ng hari ay inatake sa puso sa loob ng cabin. Ang golden time ay 5 minuto lamang. Sa isang banyagang lupain na harap sila sa pagitan ng buhay at kamatayan. Ang mga sumunod na pangyayari ay isang karanasan na hinding-hindi malilimutan ng hari at ng kanyang mga tauhan habang buhay. Ngayon ikukuwento ko sa inyo ang hindi kapani-paniwalang 72 oras na iyon. Magandang araw. Ako si Rashid Al Faisal. Sa loob ng 30 taon nagsilbi ako bilang pinuno ng seguridad ng Royal Family ng Saudi Arabia kasama ang kanyang kamahalan. Nalakbay na namin ang buong mundo mula gitnang silangan hanggang Europa, Amerika at Asia. Ang pagiging guwardiya ng maharlikang pamilya ay laging puno ng tensyon saan man kami magpunta, ngunit sa gabing iyon, naramdaman ko na ang 30 taon kong karanasan ay walang silbi. 11:00 ng gabi 15 ng Oktubre 2025 umalis kami sa Riyadh International Airport. Ito ay isang opisyal na pagbisita kasama ang kanyang kamahalan mga tagapayo at ang aking security team na binubuo ng 12 tao. Ang aming destinasyon ay Tokyo, Japan, kung saan inimbitahan ang hari sa G20 Special Summit. Nakatakda siyang magbigay ng keynote speech bilang kinatawan ng gitnang silangan. Naging maayos ang aming biyahe. Nilagpasan namin ang Persian Gulf, lumipad sa ibabaw ng Tajikistan at pumasok sa airspace ng China. Sinusuri ng hari ang kanyang talumpati habang inaayos ng mga tagapayo ang mga dokumento para sa kumperensya. Ako naman ay abala sa pagsusuri ng aming security plan para sa Tokyo. Ngunit bandang 1:30 ng madaling araw biglang yumanig ang eroplano. Akala ko nung una ay simpleng turbulence lamang. Subalit nagsalita ang kapitan sa intercom. Iba ang kanyang boses. May natuklasang matinding overheating sa kaliwang makina. Kailangan daw naming lumapag agad sa pinakamalapit na paliparan. Dali-dali akong tumakbo sa sabungan. Nakita ko ang co-pilot na nakatingin sa mapa. Ang pinakamalapit na international airport ay ang Ninoy Aquino sa Pilipinas, aniya. Aabutin kami ng 40 minuto para makarating doon.
Medyo malayo pa ito sa aming orihinal na destinasyon, ngunit wala kaming pagpipilian. Nang iulat ko ang sitwasyon sa hari, bahagyang kumunot ang kanyang noo. Isa sa mga tagapayo ay hindi maitago ang kanyang pagkadismaya. Pilipinas. Sa islang bansa na iyon sa malayong silangan tayo lalapag. Sa totoo lang, nag-alala rin ako. Hindi ko akalain na mauunawaan ng isang bansang bigla naming pupuntahan ang mahigpit na protokol ng Saudi Royal Family. Ipinagbigay alam ng kapitan sa control tower ng NAIA ang aming emergency. At doon, isang kamangha-manghang bagay ang nangyari. Ang boses na sumagot mula sa control tower ay nagsasalita ng perpektong Arabe. Hindi lang matatas kundi may halong dialekto pa ng Riyadh. Saan ka man magpunta sa Europa, Ingles ang karaniwang ginagamit, ngunit mula sa isang paliparan sa Asia, Arabe ang aming narinig. Kalmado ang boses ng air traffic controller. Sisimulan na po natin agad ang emergency landing procedure. Inihanda na namin ang runway. Nakaantabay na rin ang medical team at mga bumbero. 40 minuto pa lang ang nakalipas mula ng aming ipaalam, ngunit handa na ang lahat. Naging napakakinis ng aming paglapag. Hindi mo aakalain na nag-overheat ang isang makina. Sa magkabilang gilid ng runway may 5 truck ng bumbero at 3 ambulansya na nakaantabay. Mabuti na lang walang sunog o anumang aksidente. Bumukas ang pinto ng eroplano. 2:15 na ng madaling araw. Sa bukana ng hagdanan, isang di pangkaraniwang tanawin ang sumalubong sa amin. 10 Pilipinong staff na nakasuot ng maayos na suit ang nakahanay. Lahat sila ay magalang na yumuko sa paraan ng pagbating Arabe. Isang lalaking nasa kalagitnaan ng kanyang 40s ang lumapit at nagpakilala sa matatas na Arabe. Ako po si Miguel Santos, pinuno ng Special VIP Protocol Team ng NAIA. Nagsilbi po ako bilang konsul sa Embahada ng Pilipinas sa Saudi Arabia sa loob ng 8 taon. Napaka-perpekto ng kanyang pananalita, inakala kong sa gitnang silangan siya lumaki. Sinabi ng pinuno ng team, naghanda po kami ng isang espesyal na VIP lounge para sa kanyang kamahalan. Mayroon na rin pong halal na pagkain at silid dasalan. Ang inihandang wheelchair ay may nakaukit na sagisag ng Saudi Royal Family. Paano nila nagawa ang lahat ng ito sa loob lamang ng 40 minuto, hindi ko maintindihan, at mas lalo kaming namangha. Sa sumunod, hinandugan kami ng maiinit na inumin, Arabian coffee o kahwa, isang tradisyonal na inumin sa aming kultura. May kasama pa itong mga sariwang kurma dates. Isipin mo 2:00 ng madaling araw sa isang paliparan sa Pilipinas mayroong kawa at kurma. Halos hindi ako makapaniwala. Habang naglalakad kami sa pribadong daanan, pinagmasdan ko ang paligid. Ang mga pasilidad ng paliparan ay higit pa sa aming inaasahan. Matataas ang kisame at yari sa salamin ang mga dingding kaya't napakaluwag tingnan. Ang sahig ay kumikinang na parang marmol at puno ng makabagong teknolohiya ang paligid. May mga digital screen na nagpapakita ng iba't ibang impormasyon at may mga robot na gumagabay sa mga pasahero. Ang immigration process ay mas mabilis pa. Ginanap ito sa isang espesyal na VIP area kung saan isang immigration officer na nagsasalita ng Arabe ang magalang na gumabay sa amin. Wala pang 2 minuto ang pag-check ng pasaporte. Mas mabilis pa yata kaysa sa Dubai Airport o marahil mas episyente pa. Ang aming mga bagahe ay nakaayos na rin. Bawat maleta ay may tag na nakasulat sa Arabe at Ingles ang pangalan ng may-ari, kasama pa ang sagisag ng Saudi Royal Family. Sino at kailan nila inihanda ang lahat ng ito? Magalang na nagtanong ang pinuno ng protocol team. Maaari po ba kaming magmungkahi ng hotel sa Metro Manila? May ilang hotel po na may dedikadong royal suite. Mayroon din silang mga staff na nagsasalita ng Arabe at halal certified na kusina. Paliwanag niya na madalas itong tinutuluyan ng mga maharlika mula sa gitnang silangan. Paglabas namin ng paliparan, muli kaming namangha sa mga sasakyang naghihintay. Isang convoy ng mga Maybach kapareho ng ginagamit ng Royal Family sa Saudi. Ang mga driver ay nakasuot ng suit at puting guwantes. Sa loob ng sasakyan may nakahandang mineral water at date juice. Bulong sa akin ng hari, ang bansang ito ay mas handa kaysa sa inaakala ko. Tumango ako. Kahit na ito ay isang di inaasahang sitwasyon, walang pagkukulang sa pagtrato sa Royal Family sa paliparang ito. Sa katunayan, higit pa ito sa aming inaasahan. Umalis na ang mga sasakyan. Papalapit na ang 3:00 ng madaling araw, ngunit marami pa ring sasakyan sa expressway.
at sa labas ng bintana nagsimulang matanaw ang mga ilaw ng Maynila. Sa sandaling iyon napagtanto ko wala kaming kaalam-alam tungkol sa bansang Pilipinas. Pumasok kami sa Skyway. Lahat kami ay natulala sa tanawin sa labas. Walang katapusang hanay ng mga high-rise condominium, perpektong pagkakaayos na malalawak na kalsada at walang tigil na daloy ng mga sasakyan. Mag-aalas 3 na ng umaga, pero gising na gising pa rin ang syudad. Nakatingin lang ang hari sa labas ng bintana. Bigla siyang nagsalita. Ihinto ang sasakyan. Nagulat ang driver at dahan-dahang nagpreno. Nakita niya ang isang malaking billboard sa isang construction site sa gilid ng kalsada. Asul ang background at puti ang mga letrang nakasulat Maharlika Builders. Tinitigan ng hari ang billboard at marahang nagsabi, Maharlika. Madalas kong marinig ang pangalang iyan mula sa aking ama. Kinabahan ako. Ang ama ng hari, ang dating hari, ay pumanaw noong 1980. Mahigit 45 taon na ang nakalipas. Umalis muli ang sasakyan ngunit patuloy na nakatingin sa labas ang hari. At dahan-dahan siyang nagsimulang magkwento. Noong 1973 aniya, hindi pa ako pinapanganak noon ngunit narinig ko na ito ay isang mahalagang sandali sa kasaysayan ng aming kaharian. Noong panahong iyon nagsisimula pa lang yumaman ang Saudi dahil sa langis. Kailangan naming itayo ang isang malaking daungan sa Jubail. Pila-pila ang mga construction company mula sa Europa, ngunit lahat sila ay mayayabang. Mababa ang tingin nila sa mga Arabo. Ngunit ang mga taong dumating mula sa Pilipinas ay iba, sabi ng hari. Nang dumating ang mga empleyado ng Maharlika Builders, nagulat ang lahat. Napakabata nila. Ang presidente ay nasa 40s pa lang at ang mga inhinyero ay nasa late 20s hanggang early 30s. Habang ang mga kumpanya sa Europa ay nagpadala ng mga matatandang eksperto, ang Pilipinas ay nagpadala ng mga kabataan. Nag-alinlangan daw ang dating hari. Ipagkakatiwala ba niya ang isang higanteng proyekto sa mga kabataang ito? Ngunit iba ang kislap sa kanilang mga mata, sabi niya. Nakita ko ang kanilang determinasyon, kaya't binigyan ko sila ng pagkakataon. Bigla kong naalala ang aking ama. Nasa Jubail din siya noong panahong iyon. Hindi siya empleyado ng Maharlika Builders kundi isang supervisor mula sa gobyerno ng Saudi na nagbabantay sa proyekto. Malinaw kong naalala ang mga kwento niya noong bata pa ako. Kakaiba talaga ang mga Pilipino, palaging sinasabi ng aking ama. Nagtatrabaho sila sa disyerto sa ilalim ng 52 degrees Celsius na init araw at gabi. Kahit sa panahon ng Ramadan, habang kami ay nagpapahinga sa araw, patuloy silang nagtatrabaho. Tumutulo ang pawis nila na parang ulan, ngunit hindi sila tumitigil. Ang halaga ng kontrata ay napakalaki para sa panahong iyon, $96 milyong. Para sa Pilipinas ito ay isang proyekto na nakataya ang kapalaran ng kumpanya. Kung nabigo sila, siguradong bangkarota sila. Ngunit nagtagumpay ang mga Pilipinong inhinyero. Natapos nila ang proyekto 6 na buwan ng mas maaga sa itinakdang panahon at ang kalidad ay mas mataas kaysa sa mga gawa ng mga taga-Europa. Sa perang iyon, sabi ng hari, na itayo ng Pilipinas ang kanilang mga paggawaan ng bakal. Doon nagsimula ang kanilang industrialisasyon. Ang pagkakataong ibinigay namin ang nagpabago sa Pilipinas. May kakaibang damdamin sa boses ng hari. Parang may halong pagmamalaki at pagkamangha. Hindi siya makapaniwala na ang mahirap na bansang pinagkatiwalaan ng kanyang ama, 50 taon na ang nakalipas, ay ganito na ngayon. Habang tinatawid namin ang isang bahagi ng Skyway na tanaw ang Manila Bay, ang ganda ng Maynila sa gabi ay talagang nakamamangha. Ang Bay Area ay puno ng mga nagtataasang gusali, bawat isa ay may kumikinang na ilaw. Ang mismong expressway ay napakaganda rin dahil sa mga ilaw nito. 5 o 6 na tulay ang aming natatanaw. Isang tagapayo ang tahimik na bumulong. Paano nakapagtayo ng ganitong syudad ang isang bansang walang likas na yaman? Pareho kami nang iniisip. Ang Saudi ay may langis, ang UAE at Kuwait din. Pero ano ang mayroon ng Pilipinas? Pagpasok namin sa sentro ng Makati, lalo kaming namangha. Ang gubat ng mga gusali ay maihahalin tulad sa Manhattan, New York. Ang mga kalsada, kahit pasado 3:00 na ng madaling araw, ay maliwanag at abala pa rin. May mga convenience store na bukas at may mga taong pumapasok at lumalabas. Sa isang gusali nakita namin ang salitang San Miguel. Sa isa pa, Ayala. Ito ang mga kumpanyang gumagawa ng mga produktong ginagamit namin.
Alam naming mga kumpanyang Pilipino ito, ngunit iba ang pakiramdam kapag nakita mo mismo ang kanilang dambuhalang headquarters. Paliwanag ng pinuno ng protocol team, ito po ang sentro ng negosyo ng Maynila, ang puso ng ekonomiya ng Pilipinas. Dito matatagpuan ang headquarters ng mga global companies at mga financial institution. Daan-daang libong tao ang nagtatrabaho dito araw-araw. Sa wakas nakarating kami sa hotel, isang super high-rise hotel sa Makati. Mula sa entrance nakahanay na ang mga staff para salubungin kami. Ang karangyaan ng lobby ay hindi nalalayo sa mga pinakamagagarang hotel sa Dubai. Ang ikinagulat namin ay may 5 staff na matatas magsalita ng Arabe. Ang general manager ay bumati sa perpektong Arabe. Sinabi niya na nag-aral siya ng hotel management sa Dubai sa loob ng 12 taon. Marami raw talagang mga Arabo na nakatira sa Pilipinas. Ang Royal Suite ay nasa pinakamataas na palapag. Habang naglalakad kami sa pasilyo, napansin ko ang mga painting sa dingding. Mga larawan ng disyerto sa gitnang silangan. Siguradong may nag-utos na palitan ang mga ito para sa amin. Pagbukas ng pinto ng suite, napabuntong hininga kaming lahat. Ang tanawin ng Maynila mula sa bintana ay nakakabighani. Walang katapusang ilaw mula sa mga gusali mga tulay na tumatawid sa Pasig River at ang mga ilaw ng sasakyan na walang tigil sa paggalaw, isang buhay na syudad. Sa loob ng silid may orasan na nagpapahiwatig ng oras ng pagdarasal ng mga Muslim at may kompas na nakaturo sa direksyon ng Mecca. Sa loob ng drawer sa tabi ng kama, may isang kopya ng Quran na maayos na nakalagay. Matagal na nakatayo ang hari sa tabi ng bintana at tahimik siyang nagsabi, "Wala tayong kaalam-alam sa Pilipinas. Ang bansang ito ay tunay na kahanga-hanga." Tumango ako. Sa loob lamang ng 2 oras tuluyan nang nagbago ang aming pananaw. Humiga ako sa kama ng gabing iyon ngunit hindi ako makatulog. Gising pa rin ang Maynila sa labas. Kahit pasado alas 4 na hindi pa rin namamatay ang mga ilaw ng mga gusali. At paulit-ulit na sumasagi sa isip ko ang katotohanan na ang mga batang Pilipinong pinagkatiwalaan ng aming dating hari ang siyang nagtayo ng kamangha-manghang syudad na ito. Kinaumagahan, maaga akong nagising. Dumating ang balita na aabutin ng 2 araw ang pag-aayos ng eroplano. Kailangan naming manatili sa Maynila ng 1 pang araw. Sabi ng hari ayos lang daw. Gusto niyang mas makita pa ang syudad. Dumating ang aming almusal sa pamamagitan ng room service. Mga pagkaing halal certified. Mayroong tinapay na Arabe keso olibo at mainit na mint tea. Masarap din ang lasa. Ang chef ay mula sa Lebanon at 18 taon na raw siyang nagtatrabaho sa Pilipinas. Pagkatapos kumain naglakad-lakad kami sa labas. Malinis ang mga kalsada at disiplinado ang mga tao. May mga babaeng malayang naglalakad mag-isa. Isang bagay na mahirap isipin sa gitnang silangan. Ramdam mo ang kaligtasan sa hangin. Bandang alas 3 ng hapon pagbalik namin sa hotel, may ibinigay na espesyal na regalo ang front desk. Isang maliit na frame. Sa loob nito ay isang itim at puting litrato noong 1973. Ang dating hari na bumibisita sa construction site ng Jubail Port. Sa tabi niya ay mga batang Pilipinong inhinyero. Paliwanag ng general manager ng hotel, pinadala po ito ng embahada ng Saudi. Nais po naming gunitain ang pagkakaibigan ng 2 bansa. 70 taon na ang nakalipas. Tinitigan ng hari ang litrato. Wala siyang sinabi ngunit may luha sa kanyang mga mata. Alas 6 ng gabi kumain kami sa isang Arabian restaurant sa loob ng hotel. Ang chef mismo ang lumabas para batiin kami. Siya ay mula sa Jordan at 17 taon nang naninirahan sa Pilipinas. Ligtas daw at maganda manirahan dito at ang kanyang mga anak ay nag-aaral sa mga paaralang Pilipino. Habang kumakain, biglang nagtanong ang hari. "Rashid, sabi mo, nasa Jubail din ang iyong ama, hindi ba?" Tumango ako. "Opo kamahalan." Isa siyang government supervisor. Nakasama niya sa trabaho ang mga Pilipinong inhinyero. Ano ang madalas niyang sabihin, tanong ng hari puno ng interes. Inalala ko, palagi niyang sinasabi, iba ang mga Pilipino. Hindi sila nagrereklamo, hindi sumusuko at tumutupad sa pangako. Tumango ang hari. Iyon ang nagtayo sa bansang ito. Ang kultura ng pagtupad sa pangako. Tumimo sa puso ko ang mga salitang iyon. Marahil ang pangako,
50 taon na ang nakalipas ang siyang nagtayo ng syudad na nakikita namin ngayon. Pagkatapos ng hapunan, nagpulong ang hari kasama ang kanyang mga tagapayo para sa huling pag-uusap bago kami umalis ng Maynila kinabukasan. Ako naman, kasama ang security team, ay nagsagawa ng huling safety check. Lahat ay maayos. Bandang 9:00 ng gabi, bumalik na kami sa aming mga silid. Naligo ako at humiga sa kama nanonood ng balita sa Pilipinas sa isang international channel na may Arabic subtitles. Ipinapakita ang tungkol sa teknolohiyang medical industriya ng semiconductor at pop culture ng Pilipinas. Sa labas ng bintana nagniningning pa rin ang Maynila. Mula sa mataas na palapag, napakaganda ng tanawin. Ang Manila Bay ay parang isang itim na laso at ang mga tulay sa ibabaw nito ay kumikinang na parang mga hiyas. Bigla kong na-miss ang aking ama. 10 taon na siyang pumanaw. Kung buhay lang siya, gusto kong ipakita sa kanya ang tanawing ito. Itay, ang dating mahirap na bansa ay ganito na ngayon. Ang mga kabataang kasama ninyo sa trabaho ang siyang nagtayo ng syudad na ito. 11:00 na ng gabi. Tahimik ang hotel. Walang maririnig na ingay sa pasilyo. Perpekto ang soundproofing. Inayos ko sa isip ko ang aming schedule para bukas. 10 a.m. alis papuntang airport, 12 NN lipad, 3 p.m. dating sa destinasyon. Lahat ay dapat maganap ayon sa plano. Pagod ako, ang tensyon mula sa emergency landing kagabi at ang pagod sa maghapong paglalakad ay bumabalot sa akin. Dahan-dahan nang pumipikit ang aking mga mata. Ang huli kong nakita ay ang mga ilaw ng Maynila sa labas. Payapa. Ngunit hindi ko alam na sa loob ng 4 na oras ang kapayapaang iyon ay madudurog at ang sandaling iyon ang magpapabago sa buhay naming lahat at doon namin lubusang mauunawaan kung ano ang tunay na kahulugan ng bansang Pilipinas para sa amin. 11:30 ng gabi nahulog ako sa mahimbing na tulog. Sa aking panaginip kasama ko ang aking ama na naglalakad sa disyerto. Ang mga batang Pilipinong inhinyero ay nagtatrabaho puno ng pawis at inakbayan ako ng aking ama. Tandaan mo sila, anak, balang araw babaguhin nila ang mundo. 3:12 ng madaling araw. Tumunog ang aking telepono. Isang sigaw ang narinig ko. At doon nagsimula ang pinakamatinding sandali sa aking 30 taong karera sa seguridad. 3:12 ng madaling araw. Malakas na tumunog ang aking telepono. Pagkamulat ko, para bang biglang nahulog ang puso ko. Sa 30 taon kong karanasan, ang tawag sa kalaliman ng gabi ay hindi kailanman magandang balita. Sir Rashid, nanginginig ang boses sa kabilang linya. Ito ang personal aide ng hari. Dalian ninyo si Tagapayo Abdullah, masama ang lagay niya. Wala na akong panahong magbihis. Lumabas ako ng silid na nakapaasuot lang ang tsinelas at nakapatong lang ang jacket sa aking pajama. Si Tagapayo Abdullah ay 72 taong gulang, ang pinakamatandang tagapayo ng royal family. Nagsilbi na siya mula pa noong panahon ng dating hari. Tinakbo ko ang pasilyo ng royal suite. Bukas ang pinto ng silid ng tagapayo at mula sa loob ay naririnig ko ang mga nag-aalalang boses. Pagpasok ko, natigilan ako sa aking nakita. Nakahandusay si Tagapayo Abdullah sa sahig sa tabi ng kama. Maputla ang kanyang mukha at basang-basa ng pawis. Hirap siyang huminga habang mahigpit na hawak ang kaliwang dibdib. Nandoon na ang doktor ng royal family, ngunit bakas din ang pag-aalala sa kanyang mukha. Puso mabilis niyang sabi, mukhang acute myocardial infarction. Kailangan siyang dalhin agad sa ospital. Ilang minuto na lang ang natitira. Dumating din ang hari. Nakasuot pa siya ng pantulog, ngunit walang may pakialam doon. Dumating din ang iba pang mga tagapayo. Sa isang iglap na puno ng tensyon ang silid. Natawagan na ba ang Royal Hospital sa Riyadh? Tanong ng isang tagapayo. Umiling ang doktor. Nasa Pilipinas tayo. 9 na oras ang biyahe papuntang Riyadh. Kailangan natin siyang dalhin sa isang ospital dito ngayon din. Natahimik ang lahat. Ospital sa Pilipinas. Wala kaming kaalam-alam sa kanilang sistemang medikal. Mapagkakatiwalaan ba ito? May kakayahan ba silang gamutin ang isang tagapayo ng royal family? Kung may mangyari, sino ang mananagot? Mabilis na umikot ang isip ko. Sa loob ng 30 taon, hindi mabilang na krisis ang naranasan ko, ngunit ito ang pinakamahirap na desisyon. Isang banyagang bansa, isang hindi kilalang ospital at ilang minuto na lang ang natitira.
Biglang dumaing si Tagapayo Abdullah. Aray, humihina na ang kanyang boses. Nagsisimula ng mangitim ang kanyang mga labi. Wala nang oras para mag-alinlangan. Tawagan ang front desk, sigaw ko sa aide. Magpatawag ng ambulansya ngayon na nanginginig na kinuha ng aide ang telepono. Hello Royal Suite po, emergency, inatake sa puso ang isang bisita. Mabilis niyang sabi sa Arabe. At sa aming pagkagulat, isang matatas na boses sa Arabe ang sumagot. Naiintindihan ko po. Papunta na agad ang emergency medical team ng hotel. Kasabay nito tinatawagan na namin ang emergency center ng isang major university hospital. Darating sila sa loob ng 3 minuto. Medical team ng hotel. May medical team ang hotel. Hindi ako makapaniwala pero wala kaming magawa kundi maghintay. Hawak ng hari ang kamay ni Tagapayo Abdullah. Magpakatatag ka. Darating na ang tulong. Eksaktong 2 minuto at 47 segundo bumukas ang pinto. 4 na paramedic na may dalang kumpletong kagamitan ang pumasok. May pulang emergency bag, oxygen tank, AED at ECG monitor. Perpektong kagamitan. Isang babaeng mukhang leader ng team, nasa 30s ang edad, ang mabilis na lumuhod sa tabi ni Tagapayo Abdullah. Ginoong Abdullah, naririnig niyo po ba ako? Tanong niya sa Arabe. Perpekto ang kanyang bigkas. Bahagyang tumango ang Tagapayo. Agad niyang kinuha ang blood pressure at idinikit ang ECG pads sa dibdib nito. Mabilis at tumpak ang kanyang mga kilos, parang sanay na sanay. Irregular heartbeat, mabilis ang pagbaba ng blood pressure, sabi niya sa kanyang mga kasama. Mabilis na isinuot ang oxygen mask at kinabitan ng IV line. Wala pang 1 minuto ang lahat ng ito. Kinuha niya ang isang tablet at binuksan ito. Kumonekta siya sa kung saan. Maya-maya lumitaw ang mukha ng isang lalaki sa screen. Isang Pilipinong nasa kalagitnaan ng 40s, nakasuot ng puting coat. Ako si Dr. Ricardo Gomez, profesor ng emergency medicine sa Philippine Medical Center, sabi niya sa matatas na Ingles. Nakikita ko ngayon ang ECG ng pasyente in real time. May ST segment elevation. Ito ay acute myocardial infarction. Kalmado, ngunit may diin ang boses ni Dr. Gomez. 5 minuto na lang ang golden time. Kailangan ninyo siyang dalhin dito ngayon din. Bawat segundong pagkaantala ay panganib sa kanyang buhay. Tumingin ako sa hari. Nakatitig siya sa doktor sa screen. At dahan-dahan siyang tumango. Sige, nakita natin kung paano nila tayo tinrato kahapon. Magtiwala tayo. Inilipat ng mga paramedic si Tagapayo Abdullah sa stretcher. Mabilis ngunit maingat ang kanilang pagkilos. Nananatiling nakakabit ang oxygen at ang ECG monitor. Naghihintay na ang elevator sa aming palapag. Dumiretso ito sa ground floor nang walang hinto. Paglabas namin sa lobby, isang modernong ambulansya ang naghihintay, nakaandar na ang makina. Sa utos ng hari, sumakay ako sa ambulansya. Ang loob nito ay parang isang maliit na intensive care unit. Puno ng iba't ibang kagamitang medikal at sa monitor ay nakikita ang vital signs ni Tagapayo Abdullah. Pag-alis ng ambulansya, isa pang kamanghamanghang bagay ang nangyari. Lahat ng traffic light sa aming daraanan ay naging berde. Una, ikalawa, ikatlong intersection. Lahat ay berde. Ito ang aming smart traffic system, paliwanag ng driver. Sinusubaybayan nito ang lokasyon ng ambulansya at automatikong inaayos ang lahat ng traffic lights. Ito ay naka-install sa mga pangunahing kalsada ng Metro Manila. Kahit 3:30 na may mga sasakyan pa rin sa daan, ngunit lahat sila ay mabilis na tumabi. Walang busina, walang iritasyon. Natural na para sa kanila ang magbigay daan. Sa loob ng ambulansya, nagpatuloy ang paggamot. Ang babaeng paramedic ay patuloy na nakikipag-ugnayan sa ospital gamit ang tablet. Nagbibigay ng utos si Dr. Gomez at agad na itinuturok ang mga gamot, nitroglycerin, aspirin at clot-busting drugs. Unti-unti nang nagiging stable ang blood pressure, ulat ng paramedic. Ginoo, konting tiis na lang po. Malapit na tayo. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Tagapayo Abdullah. Profesional ngunit may malasakit. Eksaktong 4 na minuto at 58 segundo nakarating kami sa ospital. 3:35 ng madaling araw. Sa entrance, 10 medical staff ang handang-handa, nakasuot ng kumpletong PPE. Si Dr. Gomez mismo ang sumalubong sa amin. Ginoong Abdullah, mabuti at nakarating kayo. Handa na ang lahat. Dadalhin na natin siya sa procedure room. Dinala ang stretcher sa loob. Sumunod ako. Maliwanag at malinis ang pasilyo.
Kumikinang na parang salamin ang sahig at lahat ng karatula ay nakasulat sa Filipino, Ingles at Arabe. Sumakay kami ng elevator papuntang ikalimang palapag ang Cardiac Catheterization Laboratory. Pinasok doon si Tagapayo Abdullah. Humarap sa akin si Dr. Gomez. Maghintay po kayo sa family waiting room. Makikita ninyo ang operasyon in real time. Tatagal po ito ng mga 1.5 oras. Dinala ako sa waiting room. Nandoon na ang hari at ang iba pang mga tagapayo, nakasuot pa rin ng pantulog na may patong na jacket. Walang may pakialam sa itsura. Ang mahalaga ay si Tagapayo Abdullah. May isang malaking screen sa pader. At sa screen na iyon, isang di kapani-paniwalang bagay ang nagsimulang ipakita ang loob ng operating room live. Malinaw na ipinakita sa screen ang loob ng operating room. Isang nurse ang tahimik na nagpaliwanag, prinsipyo po ng ospital ang transparent healthcare. Kung nais ng pamilya, maaari nilang panoorin ang operasyon. Kung hindi po kayo komportable, maaari naming patayin. Umiling ang hari. Hindi. Gusto kong makita. Lahat kami ay nakatutok sa screen. Ang operating room ay parang sabungan ng isang spaceship. 6 na dambuhalang monitor ang nakakabit sa pader at isang robotic arm na nakasabit sa kisame ang gumagalaw ng may kahusayan. Ano iyan, tanong ng isang tagapayo. Sumagot ang nurse. Isang AI-assisted robot po. Itinatama nito ang anumang panginginig ng kamay ng doktor in real time para sa mas mataas na katumpakan. Gumagalaw ito sa sukat na 0.01 mm. Nakatayo si Dr. Gomez sa tabi ni Tagapayo Abdullah. Nakasuot ng mask ngunit kalmado ang kanyang mga mata. Sa tabi niya, 5 medical staff ang handa sa kani-kanilang pwesto. Perpektong pagkakatugma, parang isang orkestra. Ginoong Abdullah, sisimulan na po natin ang procedure, sabi ni Dr. Gomez. Sa may pulsuhan po tayo dadaan kaya halos wala kayong mararamdamang sakit. Local anesthesia lang po. Gising po kayo kaya sabihin nyo lang kung may nararamdaman kayong hindi maganda. Sa pulsuhan, nagulat ako. Sa Saudi kapag operasyon sa puso sa malaking ugat sa singit dumadaan. Ngunit sa pulsuhan, nagpasok si Dr. Gomez ng isang manipis na tubo sa kanang pulsuhan ni Tagapayo Abdullah. Sa screen malinaw na lumitaw ang mga ugat ng kanyang puso parang isang mapa. Maingat na itinulak ng doktor ang catheter. Sa screen nakita namin ang parang alambre na tumawid sa braso balikat at papasok sa dibdib. Nakakamangha at nakakatakot. Ayan, nakikita ko na ang bara, sabi ni Dr. Gomez. Pinalaki ang isang bahagi ng screen at nakita naming halos 90% na sarado ang ugat. Halos walang dumadaloy na dugo. Iyan po ang sanhi ng atake, paliwanag ng nurse. Ang ugat na iyan ang nagdadala ng dugo sa kalamnan ng puso. Kapag nabarahan, mamamatay ang kalamnan. Kaya kailangan itong buksan agad. Lumipas ang 15 minuto. Nagpasok si Dr. Gomez ng parang lobo sa baradong bahagi at dahan-dahang pinapalobo ito. Unti-unting bumuka ang ugat. Ngunit kapag tinanggal ang lobo, sasara ulit ito, aniya. Maglalagay tayo ng stent. Ang stent ay isang maliit na metal tube na parang net. Nakatupi ito pagpasok at bubuka sa loob ng ugat para hindi na ito sumara muli. Maingat na inilagay ni Dr. Gomez ang stent at pinalobo ito. Sa screen nakita naming bumuka ang stent na parang isang bulaklak. Sa sandaling iyon, tuluyang bumukas ang ugat. Muling dumaloy ang pulang dugo. Blood flow restored, sabi ni Dr. Gomez. Sa monitor nakita naming naging stable ang tibok ng puso ni Tagapayo Abdullah. Ngunit patuloy na sinuri ni Dr. Gomez ang iba pang mga ugat. May nakita siyang isa pa. May isa pang bara, aniya. Hindi pa kritikal pero 70% na itong sarado. Maaaring magkaproblema sa loob ng 6 na buwan. Tumawag si Dr. Gomez sa waiting room. Ibinigay ng nurse ang telepono sa hari. Kamahalan si Dr. Gomez po ito. Matagumpay po naming nagamot ang unang ugat. Ngunit may problema pa po sa isa. Kung hindi natin ito gagamutin, may panganib na maulit ang atake sa loob ng ilang buwan. Iminumungkahi ko po ang karagdagang procedure. Sandaling nag-isip ang hari. Gawin ninyo. Nagtitiwala ako sa inyo, doktor. Hindi natin ito maaaring iwanang hindi tapos. Bumalik sa trabaho si Dr. Gomez. Medyo komplikado ang pangalawa dahil nasa kurbada ito ng ugat. Ngunit hindi nanginginig ang kanyang mga kamay, tinutulungan ng AI robot. Pumasok ang pangalawang stent at perpektong naipuwesto.
Muling bumukas ang ugat, lahat ng numero sa monitor ay bumalik sa normal. Procedure complete, anunsyo ni Dr. Gomez. Total procedure time 1 hour and 42 minutes. Pasyente stable. Daloy ng dugo sa puso, normal na. Bumukas ang pinto ng operating room at lumabas si Tagapayo Abdullah. Hindi ka pani-paniwala. Gising na gising siya at nakangiti. Rashid, ayos lang ako. Walang kasakit-sakit. Nilapitan ng hari ang tagapayo at hinawakan ang kamay nito. Namumula ang kanyang mga mata. Sa loob ng 30 taon, bihira kong makitang umiyak ang hari. Lumapit si Dr. Gomez. Tagumpay po ang operasyon. 2 stent ang inilagay at naibalik na ng tuluyan ang daloy ng dugo. Dahil sa pulsuhan tayo dumaan, magiging mabilis ang kanyang paggaling. 6 na oras mula ngayon makakalakad na siya. At sa loob ng 2 araw maaari na siyang ma-discharge. 2 araw, nagulat ako. Sa Saudi kailangan ng 1 linggong pamamalagi sa ospital pagkatapos ng ganitong operasyon. Totoo po, sabi ni Dr. Gomez, mas mabilis ang paggaling kapag sa pulsuhan dahil mas maliit ang tsansa ng pagdurugo. Siyempre, oobserbahan pa rin natin siya pero sa kondisyon niya ngayon, posible po iyon. Inilipat si Tagapayo Abdullah sa cardiac ICU. Ang silid ay maluwag at malinis, parang isang hotel suite. Isang buong pader ay salamin tanaw ang mga ilaw ng Maynila. Sa tabi ng kama, may mga medical device ngunit moderno ang disenyo. Ang pinakagulat namin ay ang isang hologram na lumabas mula sa kisame. Isang 3D na imahe ng puso ni Tagapayo Abdullah tumitibok in real time. 24,007 po itong minomonitor ng AI, paliwanag ng nurse. Kapag may senyales ng problema, aalertuhan nito ang medical staff sa loob ng 0.1 segundo. Makikita rin ninyo ang kanyang status sa inyong mga telepono. May itinalagang pribadong nurse at sa aming sorpresa matatas siyang magsalita ng Arabe. Mula raw siya sa Lebanon at nagtapos ng nursing sa isang universidad sa Pilipinas. Ipinakita niya sa amin ang 24-hour care plan sa isang tablet. Detalyado lahat. May ibinigay din siyang isang maliit na device, isang wearable ECG monitor, isusuot na parang relo. Ang data ay direktang ipapadala sa medical team at maaari ring ipadala sa doktor sa Riyadh. Pasado 5:00 na ng umaga nang makalabas ako sa pasilyo. Nag-uumaga na sa labas. Unti-unting namamatay ang mga ilaw ng syudad. Lumapit ang isang staff mula sa billing. Sir, ito po ang bill para sa operasyon. Kinuha ko ang dokumento. Kinakabahan kong tiningnan ang halaga. Gastos, R$600 and billing la. Katumbas ng humigit kumulang 10 talang. 2 beses kong tiningnan. Sa Saudi ang ganitong operasyon ay aabot sa 150,000. Sa Amerika o Europa mahigit 1,300,000. Pero dito, 1,000 lang. Tama po ba ito, tanong ko? Ngumiti ang staff. Opo sir, tama po iyan. World class po ang aming teknolohiyang medikal ngunit makatwiran ang aming singil. Iyan po ang aming sistema. Nag-report ako sa hari. Kamahalan, narito na po ang bill, $10,000 po. Dahan-dahang lumingon ang hari. Ano 10,000? Ipinakita ko ang dokumento. Tinitigan niya ito. Iba ang bansang ito, mahina niyang sabi. Pinakamataas ang teknolohiya pero walang kasakiman. Ang layunin nila ay magligtas ng buhay, hindi kumita ng pera. Tumagos sa puso ko ang mga salitang iyon. 50 taon na ang nakalipas, tinulungan namin ang isang mahirap na Pilipinas. Ngayon, ang Pilipinas naman ang nagligtas sa amin at hindi sila humingi ng malaking kabayaran. Ito ang isang bansang marunong tumanaw ng utang na loob. Kinahapunan dinalaw namin si Tagapayo Abdullah. Nakaupo na siya sa kama at kumain na ng almusal. Hindi ka pani-paniwala. Ang taong nag-aagaw buhay kagabi ay heto ngayon. Rashid, ayos na talaga ako, sabi niya nakangiti. Medyo masakit lang ang pulsuhan ko pero wala na sa dibdib. Kahapon akala ko mamamatay na ako. Ngayon ganito na ako kalakas. Dumating si Dr. Gomez. Pagkatapos suriin ang pasyente, nasiyahan siyang tumango. Mas mabilis pa sa inaasahan ang paggaling ninyo. Kung magpapatuloy ito, makakalabas na kayo bukas ng hapon. Tinanong ng hari si Dr. Gomez, Doktor, narinig ko na nagsanay ka sa Amerika. Bakit ka pa bumalik sa Pilipinas? Nag-isip sandali ang doktor. Sa Amerika ang mayayaman lang ang nakakakuha ng dekalidad na serbisyong medikal. Pero dito sa Pilipinas, ang isang tuper ng truck
ay nakakatanggap ng parehong paggamot tulad ng isang bilyonaryo. Iyon po ang dahilan kung bakit ako naging doktor, para magligtas ng buhay, hindi para sa pera. Natahimik ang lahat. Pagbalik namin sa hotel, biglang nagsalita ang hari. "Rashid, gusto kong makausap ang presidente ng Maharlika Builders. Pwede ba ngayong gabi?" Nagulat ako. Ngayon na po, kamahalan, tumango siya. "Oo, ngayon na. Baka hindi ito isang pagkakataon lang." Gusto kong kumpirmahin ang pangakong iyon. 15 taon na ang nakalipas. Agad kumilos ang aming staff. Ngunit mabilis na tumugon ang Maharlika Builders. 6:00 ng gabi dumating sa aming suite ang presidente nilang si G. Yamamoto, isang lalaking nasa 60s. Ang hari mismo ang sumalubong sa kanya. "Salamat sa pagpunta," sabi ng hari. "Isang karangalan po, kamahalan," sagot niya. "Natatandaan mo ba ang daungan sa Jubail noong 1973? Tanong ng hari. "Opo, kamahalan. Iyon po ang pinakamahalagang proyekto sa kasaysayan ng aming kumpanya at sa kasaysayan ng Pilipinas. Alam namin ang sakripisyo ng inyong mga nauna," sabi ng hari. 6 na buwan ninyong tinapos ng mas maaga." Yumuko si G. Yamamoto. "Kamahalan, kung hindi po nagtiwala ang Saudi Royal Family sa aming mahirap na bansa noon, wala pong Maharlika Builders at wala pong ganitong Pilipinas ngayon. Ang perang iyon ang aming kaligtasan." "Ano ang ginawa ninyo sa pera?" tanong ng hari. "Nagtayo po kami ng mga pagawaan ng bakal. Doon nagsimula ang lahat," sagot niya. Maya-maya sinabi niya, "Kamahalan, may gusto po akong ipakilala sa inyo. Buhay pa po ang isa sa mga inhinyerong kasama sa proyektong iyon. Maaari po natin siyang tawagan." Sa isang tablet lumitaw ang mukha ng isang matandang lalaki, si G. Suzuki, 83 taong gulang. "Isang karangalan po, kamahalan," sabi ng matanda, nanginginig ang boses. "Nasa Jubail po ako noong 1973. 28 taong gulang po ako noon. Naalala mo ba noong bumisita ang aking ama?" tanong ng hari. Namula ang mata ng matanda. "Opo, kamahalan. Napakahirap po namin noon. Pangarap lang po namin ang makakain ng kanin 3 beses sa isang araw. Pumunta kami sa Saudi, 100 katao. Pero hindi kami sumuko. Kung mabibigo ang proyekto, magugutom ang aming mga pamilya. Kaya't nagtrabaho kami na parang mga baliw kahit sa gabi. Nang dumating ang dating hari, kinabahan kami. Pero nilapitan niya kami isa-isa at kinamayan. Sinabi niya, kahanga-hanga ang mga kabataang Pilipino, mga taong tumutupad sa pangako. Hindi malilimutan ng Saudi ang Pilipinas. Umiyak po kami, kamahalan, dahil isang hari ang nagtrato sa amin ng ganoon. Nangako kami sa aming sarili na gagawin naming dakila ang Pilipinas at nagawa nga namin. Sa perang iyon, naitayo ang mga pagawaan. Mula sa bakal gumawa kami ng mga sasakyan, barko at gusali. Pagkatapos ng 30 taon, ang Pilipinas ay naging isa sa mga pinakamalaking ekonomiya sa mundo. Kamahalan ng Pilipinas ngayon ay binuo ng tiwalang ibinigay ng Saudi noong 1973 dahil nagtiwala ang inyong ama sa aming mahihirap. Matagal na hindi nagsalita ang hari. G. Suzuki, salamat. Salamat sa pagtupad sa pangako. At ang pangakong iyon ay namunga ng napakaganda. Nang matapos ang tawag, lumapit ang hari sa bintana. 50 taon, aniya. 50 taon na ang nakalipas, nagtiwala ang aking ama sa isang mahirap na Pilipinas. At kahapon iniligtas ng Pilipinas ang isa sa atin. Si Abdullah ay nagsilbi sa aming pamilya mula pa noong panahon ng aking ama. Humarap siya kay G. Yamamoto. Presidente, ngayon kami naman. Kahapon, iniligtas kami ng Pilipinas. Ngayon kami naman ang tutulong. Hindi bilang tulong kundi bilang mga kasosyo. Sabay tayong lalakad. Kamahalan, isang karangalan po, sabi ni G. Yamamoto. Bukas, sabi ng hari, bago tayo umalis, magsasagawa ako ng isang press conference para malaman ng buong mundo ang 15 taon ng pagkakaibigan ng Saudi at Pilipinas at ang pangako para sa susunod na 100 taon. Kinaumagahan, na-discharge si Tagapayo Abdullah, naglalakad. Hindi ka pani-paniwala. Espesyal ang bansang ito, Rashid, sabi niya. Hindi lang teknolohiya ang puso nila. Naaalala nila ang utang na loob, 15 taon na ang nakalipas. 10:00 ng umaga pumunta kami sa NAIA. Sa VIP lounge, mahigit 100 mamamahayag ang naghihintay, Al Jazeera, BBC, CNN, Reuters.
11:00 pumasok ang hari kasama si Tagapayo Abdullah at si G. Yamamoto. Sa bansang ito simula ng hari, nasaksihan ko kung gaano kalaki ang ipinunlang puno ng binhing itinanim namin 50 taon na ang nakalipas. Noong 1973, nagtiwala ang aking ama sa isang mahirap ngunit tapat na Pilipinas. Ang tiwalang iyon ang nagtayo sa Pilipinas ngayon at ang Pilipinas na iyon ang nagligtas sa buhay ng aming kasama. Itinaas ng hari ang 3 dokumento. Ngayon, idinedeklara ko ang 3 bagay. Una, ang Saudi Arabia ay pipirma ng 20 bilyong dolyar na kasunduan sa Pilipinas para sa Medical Technology Cooperation. Ikalawa, ang pinakasentro ng NEOM Smart City ay ipagkakatiwala sa mga kumpanyang Pilipino. At ikatlo, sisimulan namin ang Vision 2050 project kung saan 10,000 kabataang Saudi ang pag-aaralin sa Pilipinas. Ang Pilipinas ay aming kapatid na bansa. Ang bansang pinagkatiwalaan namin 10 taon na ang nakalipas ay ang bansang nagligtas sa amin ngayon. At sa susunod na 100 taon, sabay tayong lalakad. Nang hapong iyon bumalik kami sa Riyadh. 1 linggo pagkatapos sa pulong ng GCC, lahat ng 6 na bansa sa gitnang silangan ay sumang-ayon na palakasin ang pakikipagtulungan sa Pilipinas. Isang kasunduang nagkakahalaga ng 50 bilyong dolyar na bago ang mapa ng diplomasya sa gitnang silangan. 6 na buwan pagkatapos naging realidad ang mga pagbabago. Ipinatupad sa Royal Hospital sa Riyadh ang emergency system na tulad sa Pilipinas at bumaba ng 35% ang bilang ng namamatay sa emergency room sa unang taon. Pumasok ang mga kumpanyang Pilipino sa NEOM City at lumipad ang mga kabataang Saudi patungong Maynila. 1 taon pagkatapos bumisita si Dr. Gomez sa Riyadh para sanayin ang mga doktor na Saudi. Sinalubong ko siya sa airport. Naaalala niyo pa po ba ang gabing iyon 1 taon na ang nakalipas, tanong ko. Ngumiti si Dr. Gomez. Siyempre, ang araw na iyon ang nagpabago sa relasyon ng ating mga bansa. Hindi po, sabi ko. Nagsimula ito 50 taon na ang nakalipas. Ang tiwala ay hindi nabubuo sa isang araw. Ito ay pinagyaman sa loob ng 50 taon. Hanggang ngayon, sa opisina ng hari, may 2 litratong nakasabit. Ang isang itim at puting litrato ng disyerto ng Jubail noong 1973 at ang isang makulay na litrato ng Maynila sa gabi noong 2025. Sa ilalim nito nakasulat, ang tiwala ay nag-uugnay sa mga henerasyon. Isang karangalan na maibahagi sa inyo ang kwentong ito. Ang binhing itinanim namin 50 taon na ang nakalipas ang siyang nagligtas sa amin ngayon. At sa susunod na 100 taon ang punong iyon ay lalago pa ng mas malaki.